Baka! Baka, dito mo lagay dali. Ito ang Mahigit 10 taon na ang nakalilipas mula ng una naming gawa ng dokumentaryo ang pagpag. Hawakan mo. Ang sarap-sarap. Noon pa man, pantawid gutom na sa ilan nating kababayan ng pagpag. Ano yan? Ito barbecue. Mga tira-tira at itinapong pagkain pero napakikinabangan pa ng iba. Una yung kumain kasi parang bang, alam ko maramihan, ganun. Oo, tapos? Nasanay na rin kami na kumain. Iba-ibang diskarte para makakuha nito. May ilan ginawa ng hanap buhay ang pagbebenta at pagluluto ng pagpag. 10, 20, 15. Ano lang po, wala hindi po peraso. Tansyahan lang. Makalipas ang mahabang panahon, akala ko na solusyonan na ang problemang ito. Pero tila mas lumalala pa. May mga kababayan tayong umaasa at nangangalahig ng basura para lang may mailaman sa kanilang kumakalam na sikmura. Okay, isa. Naghahanda na si Joy ng pananghalian nilang mag-iina. Single mother si Joy na may 4 na anak. Ano po, lechon po. Tapos talong. Ito po, adobohin ko po. Ang lechon na ito nakuha niya sa tambakan ng basura malapit sa kanilang bahay. Hanggang mamayang gabi na po. Kasi titipid. 3 beses hinuhugasan ni Joy ang mga nakukuhang pagpag. Pagkatapos, iluluto na niya ito. Pangangalakal ng basura ang ikinabubuhay ni Joy. Kasama ang kanyang 4 na anak, pinagtsatsagaan nila ang maliit na halagang kinikita sa pagbebenta ng mga kalakal. Para makatipid, sa pagpag sila kumakapit. Ano po ang ulam ninyo araw-araw? Madalas po ulam namin pagpag. Kasi po malaking tulong na rin po pag may pagpag kami. Kasi nakakabawas ng budget. Anong klaseng pagpag po yung kinukuhan po ninyo? Mga hotdog po, longganisa, kung may manok naman po. Yun po mga baboy, isda. Kinukuha ko naman po. Pero ito pong mga hotdog, longganisa, baboy, ito po ay luto na? O hindi pa Hindi po? pa po. Galing sa palengke? Opo. Or sa grocery, ganyan? Pero ano yun, kinain na ng mga tao o hindi pa? Yung iba po, pinipili na lang namin yung hindi pa nagagalaw nila. Tapos, paano nyo po niluluto yun? Ugasan na lang din po ulit. Kasi may mga grahams na po. Nugasan na lang po namin. Sabay, piprito na lang po. Ayon sa datos ng United Nations Environment Program noong 2022, 1 bilyong tonelada ng pagkain ang nasasayang at itinatapon na lamang. Mahigit 600 milyong tonelada ang mula sa ating mga bahay o tinatawag na household food waste.
Halos 300 milyong tonelada naman ang mula sa food service. At mahigit 100 milyong tonelada ang food waste sa buong mundo na mula sa retail sector. Halos 80 kilo ng pagkain ang nasasayang ng isang individual bawat taon. Ang mga pagkain ito tinatapon sa mga tambakan ng basura, tulad ng mga landfill sa Rizal. Yun nga po yung aming mga napag-usapan. Unang-una po, instruction po ni Mayor na talagang wag pong papapasukin yung mga yung mga pagkain na leftover dahil unang-una, yan po yung nagiging dahilan ng sakit at saka ASF do sa mga baboy. Pinagbabawal na sa baboy, ilalo po sa tao. Yun po talagang dapat na hindi pinapapasok dito. Marami sa mga nasasayang na pagkain or mga tira-tirang pagkain or mga ingredients sa mga fast food at mga hotel ay dinodonate nila sa mga babuyan para ipakain sa mga alagang baboy. Kasi sa totoo lang, dinidiscourage ng mga fast food chains at saka ng mga hotels na yung mga tao ay kainin yung mga tira-tira na pagkain dun sa kanila kasi baka nga makapagdulot ito ng sakit. Pero ang nangyayari ngayon dahil sa kahirapan, may ilang mga pamilya na hindi na dumidiretso dun sa fast food chain para manguha ng pagpag. Dumidiretso na sila sa mga babuyan para doon maghanap ng kakainin ng kanilang mga anak. So ganito usually yung itsura ng mga food waste doon sa mga fast food chains. Dumarating sila na nakasako. Ideally, itong mga pagkain na ito, yung mga tira-tirang pagkain na ito, pinapakain dito sa mga baboy. Pero yun na nga, may mga ibang pamilya na ang pinagtsatsagaan, ang pinipilian nila yung mismong dapat pagkain para sa baboy. May makukuha ka pa ba dyan, ate? Meron pa po. Ito po, ma'am. Paano mo malalaman kung alin yung pwede pang kainin? Ito po, ma'am, yung pati. Oo. Pwede pa po, ma'am. Pag hindi pa po siya nadudurog. Ano po yan? Yung Parang sa- ham. So yan, pwede pa yan kasi parang wala pang kagat, ganon. Kaso lang, nahalo na po siya sa, may uod. Kaso lang, nahalo na po siya dun sa mga kanin na madumi. Opo. Paano po yun? Ano na lang po, ugasan talaga po ng maayos. Naku ate, hindi na pwede yan. Nakagatan na yan Opo, eh. Oo. hindi na po. O, wag na yan. Oo. Bakit po kayo dito humahanap at hindi po dun sa mga sinasabi yung mga frozen na pagkain? Pag hindi po namin araw ng kalahig, ma'am, hindi po kami makakakuha ng pagpag. Pero kung araw naman namin, marami namang makukuha. Sa gitna ng tambak ng kaning baboy, pinipili ni Joy ang mga maaari pang pakinabangan bilang panglaman tiyan. Ito po, pwedeng pagtyagaan mo. Basta linisan lang po ng mabuti. Para hindi po sumama yung tiyan namin. Hindi po ba magkakasakit yung mga anak ninyo sa ganyan? Hindi naman po, ma'am. Pero sana hindi po, ma'am. Kasi Oo. doon naman po yung hanap buhay namin, ma'am. Yung kumain ng pagpag. Sako-sakong kinukolekta at dinadala rito ng may-ari ng babuyan ang mga kaning baboy na ito. So, yung 10 sako, good for 2 days na Yes lang. po. Ilang baboy po yung kakain nun? Bali, mga 30 po lahat. 30. Yes po. Ang dami pala, Yes ano? po, marami po talaga po yan. Ito po, ang kinakain din po Feed nito. lang po. Kasi buntis po ito. Ito bagong panganak. Yan din po, buntis din po yun. So itong mga baboy dito, hindi kumakain ng kaning baboy? Hindi po, kasi ano po ito inahin. So mas special sila. Hindi sila pwedeng kumain ng kaning baboy galing sa Pwede naman fast po food. siguro, kaso kami talaga feeds po pinapakain sa inahin namin po. Kasi po, hindi, mas okay ang opo, feeds. para safe sa kanila kasi buntis. ano po? Buntis po. Para safe. Opo. Hindi mo rin masabi kasi po minsan, di po ba may stick, may buto. Yan. May stick po ba ng matutpick po? Hindi, baka hindi makain nila. Delikado po.
Pero bakit po kayo pumapayag na na minsan may mga tao na pumupunta dito tapos kumukuha ng kaning baboy? Kasi po, minsan kasi po wala talaga silang pang-ulam na rin kasi nila daw kasi malinis naman po. Sila po talaga ang manghingi po sila rito, bibigyan din po kasi sayang Naawa na din rin kayo. po. At saka wala naman kasi pambili. Ilang beses na naming tinalakay ang isyu ng pagkain ng pagpag. Hindi ko akalaing darating na sa punto na tila nakikipag-agawan na sa kaning baboy ang ilan nating mga kababayan para lang may mailaman sa tiyan. Ayon sa Sanitation Office ng Rodriguez Rizal, hindi nila hinihikayat na kainin ng pagpag. Pero kung minsan mas malakas ang kalam ng sikmura ng ilan nating kababayan. Maling-mali po na dapat na hindi po kinakain yun. Dapat po hindi rin pinapapasok. Unang-una nagiging sakit. Ang dami po dyan. Andyan po yung amoeba o ang daming mga nakukuha sakit ng mga kabataan. Pati po yung mga tumatangkilik dyan na sa pagpag na yan. Pero yun po, nahaharang naman po yun. Kanya nakakaraan po, wala po kaming nakikita na ganun. Pero hindi po maiwasan yung nakakapuslit po yung iba. Ang mga nakuhang burger patties pagsasaluhan ngayon ni na Joy at ng 4 niyang anak. So, ano po yan? Mainit na tubig po? Hindi po, ma'am. Ah, hindi. Okay. Tapos, ganyan, ipiprito na agad yan? Hindi po, gasan ko pa po. 3 beses niya itong hinugasan bago iprito. Hawakan mo na. Pinggan. Hawakan mo. Kumusta naman yung mga anak ninyo kapag kumakain po ng mga pagpag? Okay naman po. Natanong ko naman sila kung masama yung tiyan nila. Okay naman daw. Nagkasakit na ba sila? Hindi pa naman. Hindi pa naman po, ma'am. Okay naman po. Kasi alam naman po siguro na ganito po ang hanap buhay namin. In order na maging kompleto yung meal ng isang tao would be have 50% of the food that you eat as vegetables and fruits, no? And then half of it, yung kabilang side naman, would be that of the other nutrient foods. Mahalaga ang paghahain ng tama at sapat na pagkain. Pero sa Pilipinas, 50 milyon ang food insecure o walang access sa sapat na pagkain noong 2022. Pinakamataas ito sa buong Timog Silangang Asya. Bakit ba may pagpag? Una-una, hindi na nila kasi afford. So yung afford nila, itong pagpag na magkano lang to? 5 piso? 10 piso? Free? No, again, poverty, inflation, education. Konektado po kasi lahat yan. Even environmental effects niyan. So sana sama-sama tayo, tulong-tulong tayo para ma-eliminate. Gawin na nating a thing of the past. Yung pagpag na yan, yan po yung goal natin. Kay talikod ka? Samantala, inilapit namin sa Municipal Health Office ang sitwasyon ni Joy. May ubo din. Sige, patingin. Harap ka dito sa akin. Excel. Nahihirapan ka huminga? Minsan po, ma'am. Minsan. Minsan? Nagsusugat na siya. Nagkaroon sila ng bakuna lahat. Hindi po sila tapos. Binigyan ng gamot ang mag-iina para sa kanilang ubo at sipon. Ayon sa rural health doctor na tumingin kina Joy, maliit para sa kanilang edad ang mga bata, kaya nararapat na mabigyan sila ng tama at sapat na pagkain. Nagbigay ng tulong ang Municipal Social Welfare and Development kina Joy. So yung laman po niyan ay mayroon pong bigas, may mga delata gaya ng sardinas, kantuna, corned beef, saka beefloaf. Meron din po yung asukal sa kape. Salamat talaga.
Kabilang na ngayon sina Joy sa mga pamilyang imomonitor ng ahensya para sa kanilang mga pangangailangan. Malaking tulong man ang ayuda na iniabot sa pamilya ni Joy, batid nilang hindi ito pangmatagalang solusyon sa problema ng kanilang komunidad. Isa nga po sa mga ipinapatupad ng DSWD that combats malnutrition and hunger ay yung Walang Gutom 2027 o yung food stamp program. Sa pamamagitan po nito, tayo ay mamamahagi ng 3,000 pesos monthly na food credits para sa ating mga identified beneficiaries. Sa pamamagitan ng food credits na binabahagi natin sa kanila at yung impormasyon na ating pong binabahagi through the nutritional education sessions, natuturuan ang mga beneficiaries natin na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. In addition to that, meron din tayong mga iba pang mga programa, kaya ng supplementary feeding program na kung saan yung mga kabataan na nag-aaral sa mga child development centers at ang edad ay 3 to 5 years old, ay nasusupplement natin yung kanilang pagkain. We're making progress. Last year, we started with the pilot implementation of the Walang Gutom, wherein nasa mahigit 1,300 lamang po yung ating beneficiaries na nakapag-register na tayo ng more than 150,000 households as of September 30, 2024. Right now, we are already considering na nga rin yung Walang Gutom Kitchen na mas marami na rin tayo matutulungan ng mga pamilya at individual na nasa mga lansangan na walang makain. But now, mabibigyan na po natin sila ng pagkakataon na makakain ng masarap, mura at masustansya. Actually, marami namang programa ang government. No? Sana maging push pa natin, no? Maging consistent pa tayo, mas targeted pa. Kailangan may focus lang talaga. So, may programa ang government pero konting is implementation lang po. Sa ngayon, tila sumasapat kina Joy ang pagkain ng pagpag. Sinisiguro niyang ang mga pagpag na makukuha ay mga selyado at maayos pa ang pakete. Pero bilang ina, may mga pagkakataong tila dinudurog ang kanyang puso na makitang hindi makakain ng tama at sapat ang kanyang mga anak. Sana daw, makakain din daw sila ng hindi pagpag. Sabi ko, hayaan mo na kapag magkapera tayo, bibili tayo ng ulam na masarap. Pangmatagalan at konkretong solusyon sa seguridad sa pagkain ang kailangan para maibsan ang problema sa gutom. Huwag na sana itong umabot sa pangunguhan ng tira-tirang pagkain sa mga kaning baboy na hindi ligtas kainin ng tao. Sana dumating ang araw na ang mga tulad ni Joy hindi na maging isang kalahig, isang tuka. Ako po si Cara David at ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.